vlogger na padpad po sa construction site at sa totoo lang po, sinadya ko talagang puntahan ito dahil marami pong katanungan dito po sa construction site, dito po sa loob ng pabahay. Ito po ay pabahay po ng bayan po ng Talalora, Western Samar. At ito pong kinatitirikan po ng mga pabahay ay ito po ay nasasakupan ng barangay Tatabunan. At narito po ako ngayon sa bandang dulo po. Ito pong mga nakikita nyo po, mga bagong tayo po ito. At ito po ay mga bagong kontraktor. Ibigay ko lang po ang impormasyon sa inyo po, no? Ito po ay 2 taon na po itong pabahay na ito at ngayon po nagsisulputan ang mga bagong kontraktor kasi po yung mga dating kontraktor po ay nagsialisan dahil sa kadahilanan po ng mga pinansyal na pangangailangan, particular na po sa mga tauhan nila na wala pong maipasahod dahil wala po kasi silang nakukuhang pang pasweldo sa mga tao nila natural, kailangan nilang bitawan para naman ay hindi lumaki yung utang nila. Maiba naman po tayo, pero narito po tayo sa loob pa ng housing project. Ito pong nakikita nyo pong sasalansan o nagpipili po ng mga tubo. Ito po ay iba naman ang sistema nito. Ito po ay naghahakot or pakyawan po ito. Hindi po ito mga arawan. 4 piraso po ang bawat hakot nila dyan. Kung ilang piraso yan, di ko pa po alaman kung ilan yan. At depende po kung anong mga materialis ang hahakutin mo rito, kagaya pong nakikita nyo dumarating. Ito po ay buhangin at graba naman ang kanilang kinakana. Mga iba-ibang pangkat po yan. Ika nga, kanya-kanya sila po ng pamamaraan kung paano po sila kumita dito sa loob ng pabahay o housing project ng ating pamahalaan. Nagtataka kayo marahil kung bakit ganito ang sistema ng paghahakot ng mga tao rito, kasi po walang sasakyang pumapasok dito kundi itong mga motor lang po o single motor po ang pwede lang nilang gamitin panghakot sa mga materialis ng pabahay na ito. Ipakikita ko naman po yung sitwasyon po ng karsada rito. At ayan po ang karsada, hindi pa po talaga siya pwedeng daanan ng mga 4 wheels. At ito po yung pangalan ng kontraktor at kung kailan sila nag-umpisa at kung kailan po ang target date nitong pabahay na ito. Kung tutusin po, dapat nitong taon na itong Disyembre, dapat ay tapos na yan. Kaya po, binigyan na po sila ng ultimatum na tapusin na ang kanilang mga project na tinanggap. Nang sa gayon po ay maisumiti na po sa mismong main contractor ang pabahay na ito. At ayan po ang pinaka main road niya po. Wala pa pong simento pero inuumpisahan na po ng simentuhin ang karsada sa mga loob po o yung mga may naitayo ng pabahay, kagaya po dito sa aking pinakikita sa inyo, may mga corbett na po yan. Ay ready na rin po yan na simentuhan. Mayroon pong parte na may simento na po. Yung unang naitayo, dyan sa lugar na yan po, doon sa bandang dulo, simentado na po yan. At dito po, ito yung main road, ay malamang baka mahuli ito. Kasi napansin ko po, mukhang inuuna nilang inner road kaysa rito po sa main road. Kaya ayan po, puro bungkal pa pong makikita nyo. At kung napapansin nyo po kung bakit may equipment, heavy equipment dito, yan po ay idinaan na po yan sa dagat. At sa barge po yan sinakay para lang makarating dito dahil hindi pa nga po talaga nabubuksan yung main road nitong pabahay na to. Ayan po, kasalukuyan pong kinukonstruct na po yung karsadang yan, na ito po ay sa right side o kumbaga phase 6 na yata yan dahil yung may karsada po ay phase 3 and 4. Ito pong nakikita nyo po, ayan, may nakatigil. Yan po yung main road na papunta po doon sa baryo po ng Tatabunan. At dyan po manggagaling yung main road din na bubuksan, manggagaling sa mainland o galing mismo sa bayan po ng Talalora. Kailan po
mga 3 kilometro pa siguro bago makarating dito yung simentado. Bagamat inuumpisa pa konti-konti ay hindi pa po nabubuksan pa. Ewan lang kung kailan uli mabubuksan para maituloy dito sa pabahay na ito dahil masalimuot pa po yung karsada rito. Kaya po natatagalan ng mga materials makarating kasi po sa dagat po idinadaan. Siyempre kung sumama ang panahon ay hindi po yan maitatawid. Kaya tiyempo-tiyempo lang po ang pagkarga nito. At kung napapansin nyo po, yung mga single motor na yan, ay yung pong dumaan, ay yung po ay mga naghahakot ng mga buhangin at graba. Dumako naman po tayo sa ibang site. Ipakikita ko po yung iba na pong kaganapan dito po sa pabahay na to. Tara, samahan niyo po ako at may ipakikita akong makabagong kagamitan para po dito sa pabahay. Guys, mayroon akong ipapakita sa inyo na nahagit kanina na hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo. Ngayon po, alam na natin kung ano ibig sabihin ito. Ito nga pala pong mga plastic na ito po ay para po sa septic tank. Makabagong septic tank to. Instead na po na hollow block, aasintahan ng hollow blocks, ito na lang po. Huhukayin tapos ibabaon. May mga gamit na po itong mga ipipix po dito, aasimbuli na lang po ito. Nandyan na po kasi yung separate po ng dumi o paghihiwalay sa dumi at yung sa tubig. At ito po siya. Ika nga, makabagong gamit na po ito para dito po sa pabahay. Kumbaga, bagong teknolohiya po ito na na-discover ng bagong kontraktor. Minus nga naman, hindi na kailangan ng simento, graba, buhangin at bakal. Ito po, diretsong ibabaon na lang po ito. Medyo hindi maganda po amoy. Kasi po ito, gamit po nito ay mga recycle na po itong plastic. Recycle materials po ang ginagamit ito. So, ganito po. Iikutan natin. Ang sabi po nito, itong mga butas na yan, ayan, ay sasalpak na lang po yung ibang mga kagaya ng elbow o tubo na may ilalagay po pa pong tubo dyan para dyan sa loob na yan. Ayan yung takip niya. At hindi ko lang alam kung sa isang bahay o sa isang kwarto kasi ano nga to parang style duplex o townhouse ang pagkagawa. Kaya isa-isa pong lalagyan ito na para maging komportable na po na hindi na po malaki ang trabaho. At ito pong nakasako na ito. Ito na po yung mga isasalpak dito sa mga butas na to. Kagaya po nitong butas na to. Kagaya niyan. At yung takip niya po yan, dito yan itatakip. At meron din pa po yan. Yan sa loob na isasalpak na para po maging kompleto po siya. Ayan po siya. Iikutan po natin. Ayan. Makabagong septic tank. Ika nga. Nagagamitin po dito po sa pabahay na ito. Kita nyo yung background? Ayun po. Yung sinasabi kong makabago pong septic tank na gagamitin po rito. Kada kwarto ito, usa. Ito nga septic tank. Ito nga septic tank, kada usa ka kwarto la, usa. Sa sud. Tulong pa ini, damo pang ilo hahakuton. Bawat isa po ay gagamitan ng isang septic tank. So kung ilang kwarto yan, yun din po ang bilang na darating. At nakausap ko po yung maghahakot, marami pa po hahakutin yan. Hindi nga lang po nagsipagdatingan pa yung iba. At doon po yan manggagaling doon sa sinasabi ko pong pantalan na pinagbababaan po ng mga materials na ito. O sa yan hanggang dito lang muna po ang aking may babahagi po sa inyo sa makabagong septic tank para po dito sa pabahay. Muli po, maraming salamat po sa inyong panonood.